Ang sabi ko, kung hindi mo ko papautangin ng pera, edi hindi na tuloy ang date natin. Pero kung makakaisa ako sa'yo, edi mas okay. Kaso nga lang, ikaw ang magbabayad sa love hotel natin, ha? Pasapak ng isa! Uwisit, umas ka! At anong akala mo, kaya mo ako, ha? Pwes, manigas ka dyan! Dahil ayoko na sa'yo! Wala ka nang pera, pakipot ka pang babae ka! Nakakawalang gana ka! Magsalita ang lalaking mukhang tanga! Octopus! Maset! Tama na! Ang funny mo, girl. Hindi naman pangasar ang iba't ibang klase ng seafood. Namayan niyo na lang ako, no? Siya ang kauna-unahang boyfriend ko, eh. Sabi ko na kasi sa'yo, wag na lang siya. Ano ba kasi nagustuhan mo ron? Kamukha niya kasi si Kenta Kakure. Ayan na. Nakakaloka ka. Ay, masama ba doon, ah? Mga astig na lalaki gaya ni Kenta Kakure talagang tipo ko, eh. Mahiyain kasi ako eh. Wala na pong ganung lalaki sa mundo ngayon, no? Ano ba naman yan? Wala na ba talaga ako pag-asa makakilala pa ng katulad ni Ken? Teka nga, wala man lang ba makikiramay sa akin dito? Napakalupit talaga ng mundo. Ayun na sila naman yun. Huwag ka nga tumingin, kadiri ka. Ayos yan, palamanan natin ang magnet. Mas masakit to pag tumama. Anong binabasa mo dyan? Patingin nga. Ha? Ano? Parang mga sira. Wala na bang matinong lalaki sa mundong to? Ayoko na talaga. Saang labor ko ba pwedeng ibuhos lahat ang naipon kong stress sa katawan ko? Bisaya si Momo! Ha? Alam ko kung ano ba talaga ang hilig mo! Ha? Alam ko kung ano ba talaga ang hilig mo! Inulit mo pa talaga, ha? Kakausapin ba ako ng isang katulad ni Miss Ayas eh? Pasisa lang ang dahilan kung bakit yun yung gagawin! Teka, parang mali ka yata ng inaakala. Makinig ka, wala naman talaga akong balak na makipagkaibigan sa'yo. Kalimutan mo na yung kanina. Tungkol dito yung tinutukoy ko, no? Sabi dito nakapunta na ang presidente sa Mars, tapos ito yung expose sa Project Pegasus! Ha? Ano daw? Mahilig ka sa occult, tama ba? Hindi ako naniniwala sa mga bagay katulad ng UFO at aliens. Hindi UFO kung hindi UAP! Unidentified aerial phenomena, hindi UFO! Pwede ba tumigil ka na nga? Opisyal na tinanggap ng Amerika na may UAPs nga talaga. Kaya ang Air Force nila naging Space Force na. Gumawa na rin ng Aerospace Defense Force ng Japan. Kahit saan mo tingnan, naghahanda na sila para sa malaking space war! Pwede ba ako umalis? Ano? Teka. Meron din sila ditong latest image ni Nessie. Ayan o! May article tungkol kay Lieutenant Colonel Jim Tannen at doon sa rancho ng may Skinwalker. Pwede ba manahimik ka na? Broken-hearted ako kaya wala akong pakialam din sa mga kalokohang sinasabi mo! Nakakainis talaga yung ugali ng mga nerd na walang ginawa ko din dada! Yan ang dahilan kaya wala ka mga kaibigan eh! Huwag kang ang feeling close sa akin dyan. Sorry sumobra ako doon. Eto. Hindi ako naniniwala sa aliens pero naniniwala naman ako sa mga multo. Ano ba? Hindi naman totoo mga multo. Ikaw! Sinakit ko na nga yung weird ng trip mo tapos ay lakas pa na loob magbarahin ako! Pwede ba huwag mo nga malitin ang occult? Para lang sa kaalaman mo, espiritista lang naman ko ang lola ko, no? Ano? Nakakita ka na ba ng totoong exorcism? Grabe, ang tindi talaga! Yung mga sinasapian, parang kinukonversyon! Pwede ka rin naman kumbulsyonin kapag may sakit ka. Hindi yan katibayan na totoong may mga multo nga talaga. Pagsalita ko! Bakit? May alien na bang nagpasakay sa'yo sa UFO? Ang layo naman sa logic ng tanong mo. Engot ka ba talaga? Aba, sumuko na siya kay Kenta Kakura tapos nalaman ang pinalit niya. Tingnan niya, parang wala na siyang isasasabihin ng iba. Okay na rin yan. Para magkaalaman
pakialaman, pustahan na lang tayo. Pag napatunayang may multo nga talaga, talo ka, kaya magiging utusan kita. Ipapakita ko sa'yo na may UFOs. Mali, UAP pala. Kapag nakakita ka ng ganon, ikaw ang talo, Miss ISA, kaya ikaw magiging utusan ko. Ano ba klaseng lugar to? Nakakatakot naman dito. Saan pati naman naging UFO spot to? Ang naging hospital at sanctuary ng mga taong gusto makakita ng UFO. Kapag tumawag ka ng UFO sa bubuman, makakaranas ka ng abduction. Eh, ano ba yung abduction na yan? Yun ang tawag kapag kinidnap ka ng alien para pag-eksperimentohan ang katawan mo. Teka, sandali lang. Napag-eksperimentohan ka na ba dati? May posibilidad na baka nga. Ha? Marami kasi sa mga nakaranas ng abduction na lumalabas sa binuraang memorya. Hoy, hindi ka pa talaga nakakakita ng UFO, no? Ano mo ba yung regressive hypnosis? Huwag mong ibahin ang usapan, okay? Hindi naman mahalaga kung nakakita man ako noon o hindi. Ang usapan kung may ebidensya ba o wala na may ganun nga. Manahimik ka. Teka nga, kumusta ka naman dyan? Nandito na ako. Nasa haunted spot na ako. O sige na, papasok na ako para mapatunayan na wala naman talagang mga multo. Bakit? Huwag mo sabihin sa akin natatakot ka na. Nga pala, ang sabi sa internet talaga daw may nagpapakita dyan. Weh! Du shy boy! Konusyon ka ni! Mas delikado raw kapag sumisigaw ng malakas. Yun ang sabi dito sa internet. Du shy boy! Ay, Kanina ka pa puro internet dyan. Miss ISA, talaga ba nakakita ka na ng totoong multo, ha? hindi pa. Ano? Tapos kung makapagsalita ka sa akin, nakala mo kung sino ka? Pasensya na po. Kung hindi yung mga pinagsasasabi mo sa akin, kalokohan, naniniwala kami multo pero hindi ka pa naman pala nakakakita. Hindi naman yun kalokohan. Sinabi ko naman sa'yo na espiritista nga ang lola ko, di ba? Lola kong nagpalaki sa akin. Wala na kasi ako mga magulang. Ano? Ganun ba? Sorry, ah. Bakit naman bigla kang nanahimik at nahiya dyan? Pero alam mo, sa totoo lang, malala ang pagka-weirdo ng pamilya ko eh. Sa tuwing lalabas ako ng bahay, kailangan may gawin pa akong kung anong uri ng ritual. Pinapagawa sa akin yun hanggang sa makarating ako sa eskwelahan. Eh di syempre, pinagtawanan ako ng mga kaklase kong lalaki. Pag hindi ko naman ginawa, papagalitan ako. Eh saan ba ako lulugar? Pero ang pinakaayaw ko sa nangyari, ay nung pati mismong crush ko, tinukso din ako. Nagalit talaga ako ng husto nun kay Lola. Sinisi ko sa weirdong ritual niya kung bakit ayaw na tuloy sa akin ng crush ko. May nasabi akong masasakit na salita sa kanya. Magmula noon, hindi na kami nagkakausap na dalawa. At itinigil ko na rin yung ritual. Pero alam mo, naaasar talaga ako kapag pinagtatawanan ng ibang pamilya ko. Doon ko napagtanto. Hindi naman ako nagalit dahil inasar ako noon ng crush ko eh. Kung tutuusin ang dahilan kaya ako nagalit, dahil nga pinagtawanan ng crush ko ang lola ko. Dahil lang totoo mahal ko si Lola. Siya at ang pagiging espiritista niya, parehong espesyal sa akin. Kasi naman kinupkup pa rin niya ako. Kahit na mag-isa lang siya, inalagaan pa rin niya ako ng mabuti. Kaya may tiwala ako sa lola ko. At yun nga ang dahilan, kaya naniniwala akong may multo. Ikaw naman, bakit ba naniniwala kang may aliens talaga? Ha? Hindi rin naman importante kahit malaman mo, di ba? Ano naman yun? Bakit? Wala kang dahilan? Kailangan ba may dahilan para magustuhan mo ang isang bagay? Tama ka nga naman. Teka lang, boy occult. Maayos ka naman palang kausap kapag telepono eh. Ha? Talaga? Ikaw rin, Miss Ayes eh. Medyo magaan ka rin palang kausap. Ha? Ha? Papayagan kitang dumede sa akin kaya ipakain mo sa akin ang pototoy mo. Meron nga! Hindi pwede, imposible! Dapat ang lola lang yung nakita ko! Malamang ganun nga! Normal na lola lang siya! Siguro na maligpasan lang talaga ako kanina! Walang multo! Pinakasalubong na ako lola mahalay! Kahit anong mangyari, huwag naman mo hahayaang makunahan
Pupunta na ako dyan ngayon din. Basta maghintay ka lang. Mga yun ha. Pwede ba tigilan niyo na nga ako? Magandang araw, babaeng tao. Oh! Kami ang Serpoyans. Yun ang tawag sa amin dahil galing kami sa planetang Serpo. Ano, aliens? Huwag kang matakot. Mababait at palakaibigan kami mga nilalang. Kung talagang mababait ang nilalang kayo, hindi niyo dapat hinuhubaran ng isang babae. Nasaan ang mga damit ko? Nabigyan na namin ng maupulang pag-iingat ang mga gamit. Eh, gulag-walalit na yan eh! Bayaran niyo yan! Isa pa, gusto ko na umuwi sa amin. Tagdalin niyo na nga ako! Puro kalalakihan lang ang meron sa planeta namin. Kaya nagpaparami kami sa pamamagitan ng kulong technology. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Pero walang nangyayaring ebolusyon sa basta pagkopya lang. Kaya nawala rin sa amin ang mga pangunahing emosyon gaya ng galit, tuwa at iba pa. Kaya naman para manumbalik sa amin ang kakayahang magparami katulad ng sa inyong mga tao, gusto naming makuha ang organong sa atin. Simulan na natin ang pagtatali. Pagkatapos ng pagtatali, kukunin namin ang matres mo at organong saging para sa pananaliksik. Mas manigas kayo! Umatol na ako sa mukhang tanga pero kahit boyfriend ko siya, hindi ko hinayaan kunin yung puri ko! Nakareserva pa rin ang pagkababae ko para sa kanya nakakura na makikilala ko! Hindi ko ito ibibigay sa nakakadirik alien na kagaya niya! Para ganahan ka, gagamitan ka namin ng psychokinesis para kontrolin ang brainwaves mo. Kumusta? Unti-unti na bang umiinit ang temperatura ng katawan mo? Habang nilalabanan niya ang psychokinesis, ang tindi ng lakas ng isip niya. Kaya na, magsimula na tayo. Tumigil ka! Ha? May tumatawag. Ang sama naman ng timing ng tawag ng isang... Huh? Isaya, sorry ka talaga! Totoo nga naman yung mundo! Saan ka tayo na nabiktima ko ng sumpalagor mo na wala? Boyokot! Mabuti na lang! Pakawalan mo na ako dito! At sino ka naman? Pinasok mo kami sa pamamagitan ng smartphone kahit kami walang ganyang klaseng teknolohiya. Tulungan mo ako, Tristan! Hindi ko na kaya pigilan pa ang sarili ko! Ipakain niyo sa akin ang mga putotoy niyo. Ano ba? Huwag ka magpatalo! Hoy, ikaw diyang lalaki ka. Hindi namin pinahihintulutan ang pagpasok mo dito. Umalis ka na lang ng matiwasay. Dahil kapag hindi ka umalis, kukunin namin ang saging mo. Kadiri? Sixth sense organ. Ang bilis! Hindi mahabol ang psychokinesis ko! Hindi, ang iniingat-ingatan naming saging. Magnanako ka ng saging. Serpoyan style. Serpogravity. Hoy, Boyokot! Ngayon lang kami nakaengkwentro ng isang mabangis na nilalang. Sinisikap naming makipagkaibigan sa mga tao ng planetang ito, kaya ibigay mo na ang saging mo. Sige, ibibigay ko! Kahit ano bang hingin niyo sa akin! Matagal ko na kasing gusto makakilala ng aliens! Mula pagkabata, wala akong mga kaibigan, kaya umaasa ako na tatanggapin ako bilang kaibigan ng aliens! Kaya naman kahit ba nung elementary student pa lang ako, walang tigil na ako sa pagtatawag ng mga UFO! Pero hindi naman kayo dumating! Kahit anong gawin kong pagtatawag, ni minsan hindi pa rin kayo nagpakita sa akin! Binuli ako ng ibang mga tao bilang libangan nila. Tapos yung mga alien naman, hindi ako pinapansin. Wala man lang ni isa pumansin sa isang hamak na taong gaya ko lang. Pero iba si Miss Ayas eh. Ipinagtanggol niya pa rin ako kahit na ganun lang ako. Kaya lumayo kayo, huwag niyo siyang hahawakan! Makakatingin sa akin ng kahit sino malalakit sa kanya. Para sa kapalit niya, na kahit na ako kahit paningalino ako! Kaya mo yan, Boyokot! Ipakita mong lalaki ka! Bye! Miss Ayas eh, hindi ko pala kaya to. Hoy, ang bilis mo naman sumuko! Hindi kami pwedeng makipagkaibigan sa isang katulad mo na bayolenteng nilalang. Isa pa, mas gusto namin ng mga babaeng tao kaysa sa mga lalaking tao gaya mo. Sige na,
papainitin ko na uli ang gana mo. Ilabas mo ang chi mo. Ayokong gawin yan. Kaya nga lagi ako tinutokso ng mga kaibigan ko eh. Huwag ka namang ganyan. Kapag nakalabas ang chi mo, hindi ka maaaksidente o magkakasakit. Hindi ka rin lalapitan ng masasama. Una, ipunin mo ang enerhiya mo sa ibaba ng tiyan mo. Tapos isipin mo na lumalabas mula sa tuktok ng ulo mo ang chi. Ang weirdo mo! Nakikipag-usap ka ba sa mga alien? Ayoko na! Hindi ko na to gagawin! Momo, sandali lang. Ayoko na sa'yo, Lola! Pekeng espiritista ka! Bakit ngayon ko pa biglang naalala yung nangyari noon? Sorry na po, Lola. Napahiya kasi ako kaya ako nasabing mga yun sa inyo. Ipunin mo ang enerhiya mo sa ibaba ng tiyan mo. At palabasin sa tuktok ng ulo ang chi. Ano? Seryoso? Ano? Bisaya sa ibig sabihin may psychic powers ka? Ewan ko, pati nga ako nagulat din eh. Imposible. Natatalo niya ang psychokinesis powers ko. Paano nangyari ito? Nasobrahan ba ako sa ginawa kong pag-stimulate sa brainwaves niya? Kaya hindi sinasadyang nabuksan ang chakra ng babaeng yan? Totoo pala talaga siya. Totoong espiritista si Lola, hindi siya manloloko. Salamat sa'yo, Lola. Dahil dito, kahit sino ang oras dyan, kaya kong paliparan! Teka lang, nasa UFO pala kami? Boy ako, okay ka lang dyan? Umalis na tayo dito! Aray ko naman! Ano ba yung ginagawa mong ehot ka? Bumalik ka na nga sa dating katinong at magpuisin ka! Turbo, Lola? Ba't sino kang pakialamera ka? Hindi ko natatanggal ang sumpa, pero wala na sa katawan niya yung Lola! Nasa mga kamay ko na ngayon ang pototoy ng binatang yan. Hanggat nasa akin ang pototoy niya, hindi matatanggal ang sumpa ko sa kanya. Kung gusto mo yung gawin, pumunta ka sa tunnel. Masyadong malayo ang lugar na to sa akin. Lalabanan kita sa tunnel hanggat gusto mo babaeng masagwa. Hoy, sino tinatawag mong masagwa ha? Hukloban ka! Ibalik mo yung John niya! Oh! Lagot na! Kapag hindi tayo nakatakas, mamatay tayo! Ayos ka na nga dyan, ehot ka! Tumakas na tayo! Sobra na to. Naniniwala na ako sa mga alien. Nakidnap nga ako kanina eh. Naniniwala na ako sa mga multo. Isinumpa na nga ako eh. O tapos, paano ka na ngayon yan? Ano nang gagawin ko? Sigurado magwawala ka uli kapag hindi kita pinigilan gamit ang psychic powers ko. Pasensya na. Wala akong uniform, wallet, pati smartphone. Lahat ng gamit ko wala na. Paano ko ba kasi matatanggal itong sumpang ito sa akin? Kailangan mong matalo sa karera ng pagtakbo si Turbo Lola. Sa kanya galing yung sumpa eh. Ganun ba? Sige, pupunta na ako kagad doon sa tunnel. Huh? Ngayon na? Miss Ayase, isuot mo yung damit ko para makauwi ka na. Sandali lang! Magwawala ka na naman kapag wala ako! Nangyari lang naman to kasi ako ang may kasalanan ng lahat eh. Hindi na kita idadamay pa rito, Miss Ayase. Pipigilan ko na lang hanggang sa makarating ako sa tunnel. Pagkatapos, bahala na. Bakit ba kasi ayaw mong samahan na lang kita? May iwan ba kita pagkatapos ng pinagdaanan natin? Kung wala ako kanina, edi sana patay ka na dapat ngayon. Okay lang bang tulungan mo ang katulad ko lang? Tigilan mo na nga ako tungkol dyan. O ayan, isuot mo yan. Tayo na. Pasensya ka na. Talagang mahihain kasi ako eh. Miss Ayase, ikaw na lang ang magsuot nito. Sa bihis mo, hindi ako makakasalita na maayos. Teka lang,
Bakit kumakabog ang puso ko? Ah, hindi. Nagulat lang ako kasi nagkataon na sinabi niya yung isa sa mga linya ni Ken Takakura. Kailangan kong kumalma. Kalma lang. Teka lang, siya nga pala, ano ang pangalan mo uli? Madali ko kasing malimutan ang pangalan ng iba eh. Ha? Pangalan? Ako si Ken Takakura.